Hindi ka taga Maynila kung hindi ka pa nakakapunta at nakakatikim ng mga iba't ibang nag-trending na pagkain dito sa Binondo. Na-judge pa nga yung pagiging Manilenyo. Hi fellas, it's me again, Jessa. Not a pro, but a believer. Samahan niyo akong tikman ang mga pagkain nag-trending dito sa Binondo. Papasa naman ba kaya sa taste buds ko? Pero syempre, kailangan budgeted pa rin ang pera natin. So here's my budget para sa food trip ko dito sa Binondo. Kakasya naman ba kaya ang 1k pesos sa food trip natin sa Binondo? Let's try it out! Unahin na natin dito sa Xiaolongbao ng MBT. Grabe, taga Binondo lang ako pero ngayon ko palang tumatitikman. As you can see, ang haba pa rin talaga ng pila kahit matagal nang nag-trending to. So nag-order tayo ng 5 pieces for 150 pesos. Medyo matagal ang pagpila namin kasi freshly cooked mo itong makukuha. Flavorful naman yung sauce niya, may pagkamaasim na matamis. Dadahan-dahanin mo nga lang to tikman kasi sobrang init neto. Masarap din naman yung pinaka-Xiaolongbao niya pero there's nothing special about this. Kaya i-rate ko siya ng 7 out of 10. Next naman itong Lingnam Fried Siopaw. Dito sa Binondo, sikat na sikat din ang mga fried siopaw kaya itry din natin to. Ang siopaw nila dito ay 35 pesos per piece. Meron din silang dim sum dito at mga drinks. You have to wait nga lang din kasi freshly cooked mo tong makukuha. Chicken bola at pork asado nga itong in-order ko. 35 each to kaya 70 pesos ang bill natin. Kaya ito na, husgahan na natin. Hindi ko masyadong nagustuhan yung chicken bola kasi parang dry siya para sa akin. Lalo na't wala silang binigay na sauce. Malasa naman siya kaya i-rate ko to ng 7 out of 10. Mapunta naman tayo dito sa pork asado. Mas nagustuhan ko tong pork asado kahit hindi ako mahilig kumain ng pork. Malasa rin siya na kahit walang sauce, masarap siya. Pero parang usual lang din siya na siopaw. Ang kinaiba lang talaga nila is fried siopaw sila than the usual siopaw na kinakain natin. So sa pork asado, i-rate ko to ng 7.5 out of 10. Ang next naman natin ay dito sa Oishek Kun Food Hub. Hindi ako sure sa pronunciation na, correct me if I'm wrong. Trending dito yung bicho nila, so I ordered yung milky bicho nila for 70 pesos. So ito na, husgahan na natin kasi judger naman tayo. So as you can see, very usual lang yung pinakatinapay niya. And nalalasahan ko yung Bear Brand na milk dito. Habang matagal mo siyang ginunguya, mas na-appreciate mo yung lasa at texture ng tinapay niya, kaya sobrang nasarapan din talaga ako dito. Kaya i-rate ko siya ng 9 out of 10. Habang naglalakad kami dito sa Binondo, may nakita kaming isang store na may nakalagay na scallion pancakes. Hindi usual tong pagkain na to, kaya i-try din natin to. Ang price natong scallion pancakes ay 100 pesos. Sa unang tingin, mukha naman siyang masarap pero i-try pa rin natin siya. Since hindi siya bagong luto nung nabili natin, medyo mahirap siyang nguyain and ang hirap din niyang lunukin Pero masarap naman siya, hindi siya ganun kaalat, flavorful, kaya i-rate ko to ng 8 out of 10. Dumaan nga lang din kami dito sa Salazar's Bakery para bumili ng lengua de gato for 55 pesos. Next naman ay dito sa store na to. Hindi ko alam yung pangalan ng store pero may 1K na nakalagay dito sa store na to. Ang in-order ko dito ay yung fried rice nila na may kasamang egg for 150 pesos. Grilled tofu for 50 pesos. Grilled chicken for 50 pesos, a total of 250 pesos. Para sa lasa ng fried rice, nalalasahan ko dito yung pagka-shawarma niya. And for the grilled tofu, grabe, ang sarap niya. Tignan nyo naman yung reaction ko. And for the grilled chicken, masarap din naman siya, hindi siya ganun kaalat and malambot yung chicken. Pero ang bias ko talaga dito ay yung grilled tofu nila. Kaya kung i-rate ko yung kabuuan neto, i-rate ko to ng 9.5 out of 10. Sulit na siya for 250 pesos. Kaya bibili ulit ako dito. O tignan mo, naubos ko yan ha. Simot na simot yan, ang saya-saya ko pa. At dahil sold out na ang sugar cane, isa din talaga yun sa gusto ko matikman. Bumili na lang kami ng dragon fruit for 100 pesos. Sikat na sikat to sa Quiapo eh. Meron din dito sa Binondo. I-rate ko to ng 9 out of 10 kasi ang daming dragon fruit na nilagay dito. So, na-budget naman ba natin ang 1,000 pesos natin? Ang sagot ay, oo naman. May natira pa nga 205 pesos eh. At ang nakakatuwa, hindi lang ako yung nabusog. Kaya see you on my next food rating vlogs. Bye!